Si Jun ay isang malungkuting nerd na birhen na ang tanging kaibigan ay ang kambal na magkapatid na kapitbahay. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magkaroon ng damdamin kay Jun ang parehong magkapatid, na nagdulot ng isang sitwasyon kung saan naging napakalalim at pribado ang kanilang ugnayan sa kanyang silid gabi-gabi. Nagsimula ang lahat noong araw na nakilala ni Jun ang kambal na sina Rumi at Naori, nakalilipat lang sa kapitbahay at agad silang naging magkaibigan. Sa simula, nagkasaya lang sila sa kanilang pagsasama, ngunit habang nagiging linggo ang mga araw, mas lalo silang nagkalapit at di nagtagal. Nagsimulang magkagusto si Rumi kay Jun. Gayunpaman, sina Ori ang nakasama ni Jun sa pagmamahal sa mga libro kaya laging nakaramdam ng pagiging naiwan si Rumi at ginawa ang lahat para mapalapit dito. Habang lumipas ang mga taon, sa eskwela, minsan ay nakipag-away sina Ori sa isang nagmamalaking miyembro ng grupo nila kaya kinausap ni Rumi ang babae ng sarilinan para ayusin ang problema, ngunit hindi ito nagpatinag. Gayunpaman, inayos ni Jun ang sitwasyon at pinagkasundo sila, at ginawang matinding pagkahumaling ni Riz, ang ama niya, ang paghanga ni Rumi kay Jun. Ngunit hindi niya magawang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, kaya dahan-dahan siyang lumayo habang mas napalapit sina Ori kay Jun. Gayunpaman, matapos silang mapanood na magkasama ni Ori ng mag-isa sa loob ng ilang panahon, sa wakas ay nagpasya siyang umamin at inaya si Jun lumabas. Nagpunta sila sa isang parke kung saan nagsimulang magkwento si Jun tungkol sa pinakabago niyang nabasa habang inaalala ni Rumi kung paano siya nahulog ang loob dito. Ang sumunod na sandali, kinausap niya ito upang mag-aya ng date, sinasabing gusto lang niyang maranasan ang casual na pakikipag-date para hindi niya maamin kung gaano niya ito kamahal. Sa kabutihang palad, pumayag si Jun, kaya ginawa nilang opisyal ang kanilang relasyon at nang sabihin ito ni Rumi kay Naori, tila hindi naman ito naapektuhan. Dahil dito, nagsimulang lubos na mag-enjoy si Rumi sa pakikipag-date sa binata ng kanyang mga pangarap, nagde-date at ginagawang lugar para sa mga sandali ng paglalambingan ang hagdanan ng eskwelahan. Kalaunan, nakita ni Rumi na may nararamdaman din si Naori para kay Jun at unti-unting kinain ng konsensya si Rumi. Kaya isang araw, tinawag niya ulit si Jun sa parke para makipaghiwalay, ikinagulat ng binata na agad namang nagtanong kung ano ang kanyang nagawa. Pagkatapos sabihin wala itong kinalaman sa kanya, nagpasalamat si Rumi sa kanya para sa lahat ng alaalang pinagsamahan nila at bumalik sa bahay para sabihin kay Naori ang tungkol dito. Natural, nagulat din si Naori, ngunit iginiit ni Rumi na ito ang pinakamainam, kahit na mahal pa rin niya si Jun. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Naori dahil naging ayos lang siya sa pagde-date nila noong una pa man, naiwan si Naori na nalilito sa natitirang bahagi ng gabi habang si Jun ay gulat na gulat pa rin. Ilang araw pagkaraan, nagtipon ng dalawang pamilya para sa kanilang taunang barbecue at habang nakikipagkwentuhan si Naori sa mga lalaki, nakikisama si Rumi sa mga nanay dahil ang pagtatangkang magkaroon ng normal na usapan kay Jun ngayon ay tila kasing imposible ng pagiging Hokage ni Sasuke. Nananatiling mapayapa ang sitwasyon sandali hanggang sa magsimulang magtalo ang parehong ama tungkol sa mga kotse na parabang naglalaban sila para sa titulong pagiging eksperto sa NASCAR. At sinama rin nila si Jun sa usapan. Napagod si Naori sa pakikinig sa mga matatandang lalaki na turingan ang mga tatak ng kotse na parang mga football club at nagpasya na sumama na lang sa mga babae. Matapos humingi ng tawad ang mga nanay dahil napunta sila sa mga fanatikong Fast and Furious, napansin ni Naori si Rumi na tila nakalimutan na kung paano gumana dahil abala ito sa pagtitig kay Jun. Pagkatapos ay binanggit ni Naori kung gaano kahawig si Rumi sa kanilang nanay bago bumalik sa mga lalaki. Nabigla si Rumi sa puna, kaya nagsimula siyang isipin ang tungkol sa kanilang paghihiwalay at kung gaano kagulo ang isip ni Jun nang bigla niyang hilingin yun. Noon, patuloy niyang sinubukang intindihin ang mga bagay-bagay, ngunit sa kasamaang palad, iba ang plano ni Rumi. Iginiit niya na ang paghihiwalay ang tanging opsyon, at agad niyang sinabi kay Jun na si Naori na lang ang i-date. Tinanong ni Jun kung bakit niya gugustuhin yun, ngunit patuloy na iginiit ni Rumi na yun ang pinakamainam dahil ilang taon na siyang trenetrato ni Naori na parang isang bihirang at mamahaling kristal. Ilang araw bago ang barbecue, maagang nagising si Rumi, at tinanong ng kanyang nanay kung pwede niyang alamin ang paboritong pagkain ni Jun para sa barbecue, na agad niyang tinanggap na parang may quest marker ang misyon sa itaas nito. Pagdating niya sa bahay ni Jun at pagbati sa mga magulang nito, napaalis na para mag-date,
dumiretso siya sa kanyang silid at mahigit 1 oras na pinanood siyang matulog na parang isang labis na nakatutok na tagapagmasid. Sa puntong yun, para siyang gumagawa ng isang wildlife documentary na nakatuon lamang sa isang napakahimbing na espesimen. Halos halikan niya ito sa isang pagkakataon, pero napigilan niya ang sarili bago tuluyang binuksan ang mga kurtina at ginaisang siya para bumangon. Habang naliligo si June sa banyo, sinakop ni Rumi ang kama nito at nilasap ang natitirang init, tulad ni Superman na sumisipsip ng enerhiya mula sa araw. Nang matapos siyang maghanda at makasama niya, tinanong niya ang gusto nitong pagkain, ngunit mabilis niyang iniwan ang orihinal na misyon at lumipat sa pagtatanong kung bakit wala pa rin siyang ginagawang hakbang kay Naori pagkatapos ng kanilang usapan sa parke. Muli niyang pinaalalahanan si June na matagal nang gustong-gusto ni Naori si June sa loob ng maraming taon, parang matagal nang nakasubaybay sa puntong ito, ngunit tumanggi si June na sumunod sa plano at sinabing gusto lang niyang makipag-date. Maya-maya, biglang niyakap ni Rumi si June at kinailangan niyang pigilan ang sarili na gumawa pa ng anuman. Iba pa, ang lahat ay dahil gusto niyang patunayan na seryoso siya sa pagtulak sa kanya patungo kay Naori, na sa paanuman ay nananatiling pinakakakaibang diskarte sa pagtutugma ng pares na nilikha kailanman. Maya-maya sa araw na yon, nagising si Naori at lumabas para kumuha ng tanghalian, para lang matuklasan na nakakain na ang kanilang ama ng ilan doon. Pagkatapos ay ginugol niya ang sumunod na ilang minuto na lubos na pinagsasabihan siya gamit ang mga salita bago niya kinuha ang kanyang telepono at nakita ang isang text mula kay June na nagtatanong kung gusto niyang manood ng sine kasama niya. Bagaman biglaan ang kahilingan, hindi nag-aksaya ng oras si Naori, naghanda, dumiretso sa bahay ni June, at umalis kasama niya patungo sa sinehan. Habang nanunood ng pelikula, bigla siyang nagtanong kung nakipag-usap na ba siya kay Rumi kamakailan. Ang tanong ay tuluyang nakabigla sa kanya dahil ang lalaking ito, dumating na handa para sa pelikula, hindi sa biglaang emosyonal na pagsusulit. Nang makita ang reaksyon niya, sinabi niya na huwag na itong alalahanin at hinayaan na lang na mamatay ang usapan doon. Pagkatapos ng pelikula, iminungkahi niyang pumunta sa isang lugar na mas kaunti ang tao, kaya nagpunta sila sa ilog at naglakad ng magkasama. Matapos makaligtas sa ilang mahabang minuto ng pagtukso ni Naori sa kanya para lang sa kasiyahan, sa wakas ay nakakita si June ng bangko, umupo, at nagpasya na ngayon na o kailanman. Nagtipon siya ng anumang tapang na natitira sa kanya at inaya siya, ngunit agad siyang tinanggihan ni Naori. Nag-crash ang utak ni June sa oras na yun habang nagsimula siyang magpaliwanag gamit ang isa marahil sa pinakatangang dahilan na naimbento. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, upang ay proseso ang nangyari hanggang sa wakas ay ibunyag niya na ang pagtanggi ay biro lamang na kanyang inipon para sa araw na yayayain siya nito. Matapos siyang pahirapan ng walang dahilan, tinanggap niya ang kanyang pagtatapat, pumayag na maging kasintahan niya, at humingi ng yakap sa kanya. Nang maglaon, umuwi siya at sinabi kay Rumi na kailangan nilang mag-usap kapag tapos na ang mga hagasin. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Rumi sa kanyang silid at ipinaliwanag ni Naori ang lahat ng nangyari. Binati siya ni Rumi ng may ngiti, na napaka-plastic na parang nararapat na bigyan ng sariling acting award, pagkatapos ay agad na nagpalit ng paksa at nagsimulang magbigay ng payo sa pag-eehersisyo. Sa halip na pag-usapan ng damdamin, siya ay nagsisimulang maghanda para sa emergency. Mga panukalang aksyon upang hindi comfortable si Naori, tumaba, at simulang kumbinsihin ang sarili na ang pagiging isang plus-size nerd ay siya raw ang master plan. Ilang araw pagkatapos ng barbecue, pumunta si Naori sa bahay ni June para magbasa at kalaunan ay nahikayat siyang sumama sa kanya sa kama. Ilang minuto silang nag-usap tungkol sa paborito nilang libro at kung ano-anong bagay na gusto nila, at habang nag-uusap, napagtanto ni Naori na taon na pala siyang pinapansin ni June. Habang abala siya sa pagkahumaling sa kanya, mukhang pinapansin niya na pala siya buong panahon, sa halip na maging parang isang extra lang. Nang mapagtanto ito, bigla niya itong hininga ng halik at lumapit pa. Samantala, sa kabilang panig ng kaguluhang ito, ibinuhos ni Rumi ang sarili sa basketball. Upang harapin ang pagkawala ng lalaking pinagtutuunan niya ng panahon na itinutulak patungo sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, mas madali ang sports kaysa sa anumang strategy ang sinusubukan niyang gawin noon, dahil ang planong iyon ay nauwi sa pagkawala niya kay June habang personal siyang tumutulong na maganap ang relasyon. Makalipas ang ilang araw, kinakausap ni Rumi ang kanyang matalik na kaibigang si Rira sa hagdanan,
At direktang sinabi ni Rira sa kanya na ang pagbibigay ng kanyang nobyo kay Naori dahil nakakaramdam siya ng awa ay isa sa pinakatangang plano na narinig niya. Sinabi niya na tila mas interesado si Jun kay Rumi, pero patuloy na ipinagtatanggol ni Rumi ang kanyang desisyon at sinabing iyon ang tamang gawin dahil si Naori ang unang nagustuhan ni Jun. Hindi naniniwala si Rira sa alinman dito, kaya sinabihan niya si Rumi na itigil ang pag-arte na parang nagkasala sa pagde-date ng isang lalaki na may gusto rin sa kanya at sinabing dapat niyang balikan ang kanyang buhay pag-ibig kung sakaling bumalik si Jun sa kanya. Inamin niya na nahihirapan siyang tingnan si Naori bilang isang perpektong anghel dahil magkakaklase sila. Hindi tulad ng iba, araw-araw niyang nakikita ang mga kakaibang kilos ni Naori at sa loob ng ilang taon, pinanood niya itong kumilos na parang isang lihim na nerd na final boss na nakalimot kung paano gumana ang normal na pag-uusap. Habang nangyayari ito, dumating si Naori at nakita si Jun na nakikipag-usap sa isang kaibigan na nagngangalang Toyoshi Ge at nagpasya siyang sumama sa kanila. Dahil kadalasang umiikot sa mga libro ang kanilang pag-uusap, wala siyang problema sa pagsali. Sa kasamaang palad para kay Jun, ang nagsimula bilang isang normal na pag-uusap. Agad na nagiging isa pang sesyon ng pagkakatuwaan sa kanya. Nakikipagtulungan si Naori kay Toyoshi Ge at ginugugol ang sumunod na ilang minuto sa pag-aasar sa kanya habang nakaupo lang siya at tinitiis ito. Sa huli, dumating si Rumi at pinaalalahanan si Naori na tapos na ang tanghalian, iniligtas si Jun mula sa karagdagang pinsala. Pagkaalis ni Naori, tinanong ni Rumi kung bakit patuloy na tinatawag ng lahat si Toyoshi Ge na propesor, kaya ipinaliwanag ni Jun na ang palayaw ay talagang galing kay Naori, na nagbigay nito sa kanya maraming taon na ang nakakaraan at kung paano ito nanatili. Samantala, tiningnan ni Naori ang isa sa kanyang mga marka sa pagsusulit kasama ang isang kaibigang nagngangalang Roriso. Sa sandaling malaman ni Roriso na muling nanguna si Naori sa English, agad siyang kumuha. Pinsalang emosyonal, dahil hindi pinalalampas ni Naori ang pagkakataong ikumpara ang mga marka, sa halip ay tinanong niya ang pinakamagaling na asignatura ni Roriso. Ikinumpara ng dalawa ang kanilang mga resulta at kalaunan ay nagkasundo na idaan sa matematika ang kanilang usapan. Iminungkahi ni Roriso na sinumang matalo ay manlilibre ng fast food pagkatapos ng klase, ngunit umurong si Naori at inamin na nawawala na siya sa kondisyon kamakailan, dahil tila ang pagiging kasintahan ng isang tao ay nagsisimula ng makaapekto sa kanyang training arc. Nang marinig ito, sa halip ay iminungkahi ni Roriso ang karaoke, at pagkatapos tingnan ang kanilang mga marka sa matematika, nagpadala si Naori ng mensahe kay Jun para ipaalam na hindi niya ito makakasabay umuwi mamaya. Nagpasya si Jun na gamitin ang pagkakataon para tumambay sa bahay ni Toyoshi Ge pagkatapos ng klase, isang desisyon na halos agad niyang pinagsisisihan. Sapat na ang isang tingin ni Jun para mapagtanto niya na mas malalim ang pagkahumaling ni Toyoshi Ge sa ilang medyo nakaka-interes na libangan kaysa sa dapat para sa isang normal na tao. Sa totoo lang, ipinapaliwanag na ng silid ang buong pagkatao niya bago pa man siya magsalita. Inalok naman ni Toyoshi Ge na ipakilala siya sa isang premium sauce. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Jun dahil mas pipiliin niyang panatilihin ang anumang katinoan na natitira sa kanya. Ilang sandali pagkaraan, tinanong ni Jun kung nagustuhan ba ni Toyoshi Ge si Naori. Inamin ni Toyoshi Ge na inaya niya nga itong lumabas dati dahil hindi pa siya nakakakilala ng tulad niya. Para sa kanya, ang makahanap ng babaeng nerd at kaakit-akit ay parang nakahanap ng isang shiny Pokemon. Kaya nagpasya siyang sumubok at tignan kung ano ang mangyayari. Pagkatapos niyang ipaliwanag kung paano siya diretsahang tinanggihan ni Naori noon, tinanong si Toyoshi Ge kung bakit hindi niya ito nabanggit dati. Sabi niya na wala namang gaanong pag-uusapan, dahil sumuko na siya sa kanya nang malaman niyang kay Jun pala siya interesado. Lubos itong ikinagulat ni Jun. Kaya tinanong niya kung paano nalaman ni Toyoshi Ge na gusto siya ni Naori sa buong panahong yun samantalang kamakailan lang niya nalaman. Agad na nagtanong si Toyoshi Ge kung kasing bagal ba talaga ni Phineas Ka si Jun. Sa kanyang pananaw, napakalinaw na nito sa loob ng maraming taon. Patuloy na ipinagtatanggol ni Jun ang kanyang sarili at sinabing hindi niya pinagtutuunan ng sapat na pansin ang napansin dahil maaga siyang nagkagusto kay Rumi at may nararamdaman pa rin para sa kanya. Nang marinig yun, sinabihan siya ni Toyoshi Ge na magpakatino dahil si Naori ang halatang mas kaakit-akit na kambal pa rin. Sa kasamaang palad, patuloy na sumasagot si Jun ng parehong sagot at iginigiit na may nararamdaman pa rin siya para kay Rumi.
Sa puntong ito, si Toyoshige ay parang sinusubukang ipaliwanag ang takbo ng kwento sa isang lalaki na kahit paano ay nabubuhay sa loob nito. Sa halos parehong oras, si Rumi ay abala sa pagtulong sa kanyang basketball team upang makamit ang isang malaking panalo. Gayunpaman, hindi naging ayon sa plano ang mga bagay, dahil nadapa siya sa paa ng kalaban at na-sprain ang kanyang palso. Bigla na lang, kapwa huminto ang laro at ang kanyang palso. Nakikipagtulungan. Nang gabing yun, pumunta si Jun sa bahay nila bitbit ang pagkain mula sa nanay niya. Pero sinabi ni Ri sa kanya na huwag na abalahin si Rumi sa pagbibigay ng pagkain dahil hindi raw ito plano kumain, kaya nagtanong siya kung anong nangyari. Ipinaliwanag ng mga magulang na nagtatago ito sa kanyang kwarto buong gabi, dahil ang panalo sana sa larong yun ay magpapabuti sa kanyang pagkakataong makasali sa koponan. Pagkarinig nito, umakyat si Jun para tignan siya. Hindi nagtagal ay napansin niya na pilit nitong itinatago ang lahat ng kanyang nararamdaman, kaya sinabi niya rito na walang masama sa pag-iyak kung malungkot siya. Ang isang komento na yun ay tuluyang nagpaguho sa anumang depensa niya, at nagsimula siyang umiyak sa kanyang kamiseta. Hinayaan siya ni Jun na ilabas ang lahat bago siya muling subukang aliwin ng kaunti, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Naori sa pinto dahil gusto rin niyang kamustahin ang kapatid niya. Maya-maya lang, silang tatlo ay naghapunan ng magkasama. Habang nag-uusap, nagsimulang mapansin ni Naori na iba ang kinikilos ni Jun sa paligid niya. Hindi ito malaking bagay, pero mayroon talagang kakaiba. Kinabukasan, sabay silang naglakad papunta sa eskwelahan gaya ng dati, pero laging lutang si Jun, hindi naiintindihan ang mga biro niya, at sa pangkalahatan ay kumikilos na parang abala ang utak niya sa pagharap sa ibang pares ng mga hot mommy twins. Kalaunan, inakala ni Naori na samobra siya, humingi ng tawad, at lumayo na bago pa maging mas mahirap ang usapan. Nang araw ding yon, nahuli ni Toyoshige siyang sumisilip sa kanilang silid-aralan. Dahil napakapangit ng pagpapanggap niya na hindi niya sinisilipan si Jun, hinayla siya nito sa loob para kausapin. Sinabi ni Naori na huwag siyang magpaligoy-ligoy, kaya tinanong niya kung alam niya kung sino ang unang crush ni Jun. Agad niyang sinabi na si Rumi iyon kasi halatang halata ang sagot na tila nakasulat na sa kanyang noo. Tinawag naman siya ni Toyoshige na tanga dahil hindi niya nakita ang nasa mismong harapan niya sa loob ng maraming taon. Ang kawawang babae ay nagdaan ng mga taon bilang isa sa mga pinakamatalinong estudyante sa paaralan, para lang bumagsak sa pinakamadaling tanong tungkol sa sarili niyang buhay pag-ibig. Samantala, dinala ni Rumi si Jun sa hagdanan dahil gusto niyang linawin ang isang bagay. Sinabi niya rito na hindi sila kailanman magkakaroon ng sitwasyon tulad kahapon muli dahil dine date na niya si Naori ngayon. Sa halip na gawing mas simple ang mga bagay, biglang inamin ni Jun na mahal niya si Rumi. Agad na nagsimulang lumuha at nagalit si Rumi dahil ito mismo ang uri ng bagay na dapat niyang sinabi noong magkasama pa sila, sa halip na ilaan pa ito para sa sumunod na kabanata. Balik sa silid-aralan, natapos na sa wakas si Naori sa pag-iyak dahil sa sarili niyang kakulangan ng kamalayan at nagpa siya na kailangan niyang ayusin ang love triangle na ito bago pa ito maging mas malaking gulo. Ayaw pa rin ni Rumi na hayaang manatiling nakatuon si Jun sa kanya at agad na sinimulang itulak siya pabalik kay Naori. Tinanong niya kung kailan ba siya nawala ng pagtingin sa kanya sa simula pa lang. Kaya ipinaliwanag ni Jun na una siyang nagkagusto dito dahil naging obsesyon niya ang maabot ang level nito. Noon, mahabang panahon siyang nagsikap na patunayan na kasing talino siya nito, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok, tuluyan niyang tinanggap na kakaiba ito at dahan-dahan niyang nawala ang orihinal na pagtingin. Sinabi rin niya na ang pagiging malapit kay Rumi ay nakakatulong para hindi na masyadong isipin si Naori. Nang marinig yun, sinabi ni Rumi na huwag siyang mag-alala dahil balang araw ay makakalimutan din niya ito. Agad na sumalungat si Jun at sinabing hindi ito magiging ganoon ka-simple. Dahil nagiging masyadong seryoso ang usapan para sa gusto niya, biglang nagsimulang magsalita si Rumi tungkol sa mga ulap. Hindi nagtagal pagkatapos yun, nagpa siyang bumalik sa pagsasanay. Tinanong ni Jun kung paano niya hinaharap ang lahat ng ito ng napakakalma, kaya inamin niya na ito ay talagang medyo masakit. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Jun para sa lahat ng mga alaala na kanilang pinagsamahan nung sila ay magkasama at sinabi na palagi niya itong pahahalagahan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Jun sa klase at napansin na may luha si Naori sa kanyang mata. Tinanong niya kung bakit ito umiiyak, kaya agad niyang sinisi si Toyoshige at sinabing ito ang problema.
Nakita agad ni Jun ang palusot at humingi siya ng paumanhin kay Toyoshige sa pagharap sa kanya. Pagkatapos ay tinanong si Naori para sa totoong dahilan. Sinabi niya naman na may pilik mata lang na damaykit sa kanyang mata. Malinaw na hindi naniwala si Jun, ngunit hinayaan na lang niya ito. Pagkatapos nyon, umuwi sila ng magkasama at bago umalis, isinuksok ni Naori ang kanyang ginamit na napkin sa kamay ni Toyoshige bilang pasasalamat. Regalo para sa pag-uusap. Habang naglalakad sila pauwi, nagsimulang magsalita si Naori tungkol sa isang bagong autor na kanyang nadiskubre kamakailan. Pagkatapos, inimbitahan niya itong makipag-date ng maayos sa kanya sa katapusan ng buwan. Kinabukasan, nakipagkita si Naori kay Roriso para sa kanilang karaniwang aktibidad ng mga nerd. Ngunit sa halip na magbasa, lubos na naging abala si Roriso sa pag-iisip kung paano nagkaroon si Naori ng kumpiyansa na mag-aya ng lalaki. Paliwanag ni Naori na malaki ang tulong ng pagiging kaakit-akit kapag may hinihingi. Sinabi ni Roriso na kumalma siya, at pagkatapos ay nag-alay siya ng dasal para sa lahat ng mga tanga na patuloy na nahuhulog kay Naori, bago tanungin kung mayroon siyang mga plano para sa date. Inamin ni Naori na ang pinakamalaking problema niya ngayon ay ang paghahanap ng damit na magtatago ng kanyang tiyan, kaya sinabihan siya ni Roriso na huwag nang mag-alala. Nang husto at mag-focus sa pagpapaganda dahil halata namang mapapansin siya ni Jun. Kinagabihan, nakita ni Rumi si Naori na nanonood ng romance movie at nagulat siya, kaya nagpasya siyang huwag na lang tanungin hanggang sa biglang magsimulang magtanong si Naori kung bakit nagpapanggap ang mga babae na nakakaranas ng buong kasiyahan para mapasaya ang kanilang mga kasintahan. Sinabihan siya ni Rumi na mag-ingat at huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Kaya sinabi ni Naori na hindi naman niya planong magmadali sa kahit anong bagay kay Jun. Pagkatapos noon, pinatay ni Naori ang telebisyon at inanunsyo na bibisita sila sa Marine Park. Kinabukasan, halos makalimutan ni Jun kung paano kumilos nang magpakita si Naori na mas maganda pa sa kanyang inaasahan. Mabilis naman siyang nakabawi, nagbibigay ng papuri sa kanya, at sumama sa kanya sa tren. Pagdating nila sa parke, ginugol ni Naori ang sumunod na ilang minuto sa walang tigil na pagsasalita habang tahimik na pinagtiisan ni Jun ang karanasan at ginawa ang lahat para tuparin ang pangako niya kay Rumi. Pagdating nila sa aquarium, nagsimula siyang mag-relax at talagang mag-enjoy sa date. Samantala, tuluyang nakatutok si Naori sa mga peteng na martilyo. Maya-maya, sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng alam niya tungkol sa mga peteng, ngunit bigla niyang napagtanto na nagbibigay siya ng buong presentasyon kay Arando. Agad siyang lumapit kay Jun at tinanong kung alam ba nito kung ano ang dapat na isang date. Sinasabi ni Jun na siya ay sadyang binibigyan siya ng espasyo para makapaglibang, ngunit ang totoo ay abala ang kanyang utak sa pagbabalik tanaw sa mga lumang alaala ni Rumi. Maya-maya, umalis sila sa aquarium, at agad na ipinagpatuloy ni Naori ang pakikipag-usap. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang interactive na seksyon na nagtatampok ng mga endangered na hayop at kinaladkad si Jun para makita ang isang frilled shark. Habang tinitingnan nito, nagsimula siyang hawakan nito at nag-e-enjoy sa karanasan hanggang sasabihin ni Jun na napakabaho nito. Siyempre, nagpasya si Naori na ang pinakamatalinong tugon ay subukan mismo ang sinabi nito. Isang amoy lang ang lumipas. Agad niyang pinagsisihan ang bawat desisyon na humantong sa sandaling ito at itinulak ang kanyang mga daliri kay Jun para makaranas din siya. Dahil isinangkot siya nito sa kapahamakan, sa wakas ay nagpasya siyang gumanti. Kasabay nito, abala si Rumi sa panunood ng kanyang koponan sa basketball na sunod-sunod na natatalo at nagsimulang umasa ng isang himala upang gumaling ang kanyang palso. Samantala, natapos na ang dalawa sa aquarium at naglakad-lakad sa parke. Maayos naman ang lahat hanggang sa biglang ibinigay ng hangin kay Jun ang isang malinaw na tanaw sa kanyang kaakit-akit na likuran. Agad na bumagsak si Naori sa damuhan at nagtanong kung may nakita si Jun. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit patuloy itong nagpilit hanggang sa tuluyan niyang inamin na nakita niya ang kanyang mga kaakit-akit na likuran. Pagkatapos ay tinanong niya kung gugugulin nito ang nalalabing bahagi ng araw sa pag-iisip tungkol sa ito. Makalipas ang ilang minuto, pumasok sila sa isa pang gusali at nagpatuloy sa pakikipag-usap habang tinatamasa ang tanawin. Sa ibang lugar, natapos ni Rumi panoorin ang laro at inabutan siya ni Rira ng isang bote ng tubig bago tanungin kung bakit bigla siyang mukhang gamon ang loob.
Iginiit ni Rumi na nakamove on na siya kay June at agad itong tinawag ni Rira na kalokohan at patuloy na iginigiit na nagkakamali siya sa pagbaliwala sa kung ano ang tunay niyang gusto. Pagkatapos nyon, niyakap siya ni Rira at inamin na nagiging magulo na ang sarili niyang relasyon. Ayon sa kanya, ang pagnanais ng kanyang kasintahan na mas umusad ang kanilang relasyon ay tumaas ng husto matapos niya itong maranasan sa unang pagkakataon. Nang marinig yon, humingi ng paumanhin si Rumi dahil hindi siya gaanong nagbigay pansin sa kanyang kaibigan na mga problema at nagtataka kung ganoon kadali ba talagang mawalan ng kontrol ang mga lalaki. Pabalik sa parke, sumakay sina Naori at June sa Ferris wheel ng magkasama. Habang nakasakay sila, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Naori tungkol kung kailan niya ito unang nagustuhan. Inamin niya na matagal na niyang alam ang nararamdaman nito pero wala siyang ginawa dahil isa siyang malungkot na duwag. Pagkatapos niyang aminin ang lahat, tinanong niya kung sa tingin nito ay duwag siya. Sinabi ni June sa kanya na ginagawa rin niya ang eksaktong parehong bagay kaya hindi niya ito pwedeng husgahan. Nang sumunod na gabi, inanyayahan siya ni June na manood ng pelikula. Pagkatapos nito, naging interesado si Naori na basahin ang bersyon ng libro. Kaya dinala siya ni June sa itaas para hanapin yun. Nang matagpuan niya sa wakas ang libro at tangkaing ibigay ito, biglang hinayla siya ni Naori papunta sa kama. Pagkatapos ng panimulang paglapit ng mga makina ng gatas, lumalapit siya at hinalikan siya. Makalipas ang isang sandali, bumalik siya upang tiyakin na gusto niya talaga ito. Ngunit nagsimulang magkaroon ng pagdududa si June at dahil doon, umatras siya sa halip na kumilos. Binigyan siya ni Naori ng isa pang pagkakataon na gumawa ng isang bagay ngunit tumanggi pa rin siya. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi pa sila isang wastong magkasintahan. Nakita ni Naori ang ekspresyon ng kanyang mukha at ipinaalala sa kanya na pumayag lamang siyang lumabas kasama siya, hindi upang simulan ng isang aktwal na relasyon. Matapos ihulog ang maliit na plot twist na yon, bumaba siya sa kama. Tumayo din si June at pinakiusapan siyang magpaliwanag. Kaya ipinaliwanag niya na alam niyang iniwan siya ni Rumi upang mapunta sa kanya. Sinabi din niya na alam niya kung ano ang tunay niyang nararamdaman mula pa sa simula ngunit wala sa mga iyon ang magbabago ng anuman dahil siya. Mahal pa rin siya at tatanggapin siya kahit ano paman. Sinusubukan pa rin ni June na ay proseso ang biglaang pagbubunyag. Kaya nagpasya si Naori na magpalit ng estratehiya at sinimulan siyang tuksuhin gamit ang kanyang alindog, inaalok pa siyang tikman nito kung interesado siya sa mas malalim na ugnayan. Ngunit agad na lumayo si June dahil ayaw niyang ipahalata ang kanyang reaksyon. Sinabi niyang ayos lang sa kanya kung anuman ang pipiliin niya tungkol sa kung sinong babae ang gusto niyang ligawan. Pagkatapos ay lumapit muli siya upang masiguro lamang na naihatid ng maayos ang mensahe. Ngunit sa kasamaang palad, umatras muli si June. Sinabi niya na ayaw niyang makipag-date sa kanila sa ngayon dahil gusto niya ng panahon para seryosong alamin kung ano talaga ang gusto niya. Gayunpaman, umamin siya na talagang nagagandahan siya rito at hiniling nito na ulitin niya. Sa sandaling ulitin niya ang sarili, niyakap niya ito ng mahigpit at nasasabik dahil sa wakas ay makakakuha na siya ng patas na laban kay Rumi para sa kanya. Ilang oras pagkatapos, namimili ng merienda sina Naori at Rumi sa isang convenience store at naghinala si Rumi. Napakakakaiba ng buong pangyayari kaya nagtanong siya kung may nangyari ba kay June. Sinubukan ni Naori na iwasan ang tanong sa una at tinanong kung kailangan ba talagang lahat ay tungkol sa kanya. Ngunit patuloy na iginiit ni Rumi ang sagot. Kinuha ni Naori ang isang pudding cup, dinala si Rumi sa isang upuan sa labas, at sa wakas ay sinabi sa kanya ang nangyari. Natural lang na nagulat si Rumi matapos malaman na hindi naman pala talaga nagde-date sina June at Naori. Tinanong niya kung bakit nagsinungaling si Naori kay lahat. Ngunit sinabi ni Naori na tigilan na niya ang pagmamaang-maangan gayong praktikal na tumulong siya sa pagplano ng lahat. Inamin niya na naiinis siya sa plano dahil hindi ito masyadong palihim, at sinabi ni Naori kay Rumi na tigilan na ang pag-aasalate. Ayon sa kanya, napakahalata na gusto pa rin ni Rumi si June pabalik. Sinubukan ni Rumi na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi niya talaga naiintindihan ang karamihan sa mga libangan at interes ni June. Ngunit tumangging tanggapin ni Naori ang palusot na yun at sinabi na nagpakatanga lang siya ng walang dahilan. Pagkatapos ay tinanong niya si Rumi kung ang paghihiwalay ay bumabagabag sa kanya sa buong panahon. Kaya ipinaliwanag ni Rumi na si June ay palaging lumalabas ng kanyang para pasayahin siya,
kahit sa mga sandaling malinaw na hindi rin siya maayos. Lagi niya itong inuuna at sinisikap niyang ayusin ang lahat anuman ang mangyari. Kahit matapos marinig ang lahat ng iyon, tumatanggi pa rin sina Ori na maniwala na ang pakikipaghiwalay dito ay ang tamang desisyon. Itinuro niya na hindi pa niya kailangan ng tulong ng iba para makuha ang mga bagay na gusto niya, na nilinaw na naniniwala pa rin siya na sinayang ni Rumi ang isang perpektong magandang relasyon dahil sa isang problema na marahil ay nasolusyonan lang sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol dito. Sa sumunod na sandali, tuluyan ang nawala ng pasensya si Rumi at nagpasya na tapos na siya sa pagganap bilang ate. Dahil palaging umaasta sina Ori na hindi niya kailangan ng tulong mula kaninuman, iniisip niya na walang saysay ang pagpapatuloy sa pagpapanggap. Samantala, ipinapaliwanag ni Jun kay Toyoshige ang lahat ng nangyari. Ngunit ganap na binabaliwala ni Toyoshige ang emosyonal na bahagi ng kwento at tinanong kung seryoso ba siyang lumayo sa dalawang magkapatid nang walang naganap na anumang ugnayan na higit pa sa normal sa kanila. Sinubukan ni Jun ipaliwanag na tunay niyang minamahal ang dalawang babae at hinding-hindi niya gagawin yun sa kanila. Ngunit sinimulan lang siya ni Toyoshige na tuksuhin dahil kusang loob niyang pinagkaaitan ang sarili sa plot. Dahil lang gusto niyang maging isang mabuting tao, sa magkapatid naman, tinanggap ni Naori ang desisyon ni Rumi na itigil ang pag-arte bilang nakatatandang kapatid. Sinabi niya na ang buong bagay ay medyo nakakatawa naman talaga dahil kambal sila. Ang pagkarinig niyan ay nakapagpalungkot kay Rumi nang hindi inaasahan, dahil halos nabuo niya ang buong pagkakakilanlan niya sa pagiging ate. Ipinaliwanag naman ni Naori na magiging mas madali ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Sa halip na patuloy na nag-aalala sa damdamin ng isa't isa at kumikilos ayon sa sarili nilang tuntunin ng pamilya, sa wakas ay maaari na lang silang mag-usap ng normal bilang magkapantay. Ngunit nahihirapan pa rin si Rumi na tanggapin ito at humingi ng paumanhin sa pagbugso ng kanyang damdamin kanina. Sabi ni Naori, ang pagbugso ng damdaming yun ang mismong dahilan kung bakit kailangan nila ang pagbabagong ito. Samantala, napagtanto ni Toyoshige na lubog si Jun sa kanyang nararamdaman kaya wala siyang ideya kung ano talaga ang gusto niya. Kaya para pasimplehan ang mga bagay-bagay, tinanong niya kung aling ate ang pinakagusto ni Jun na makasama. Tumanggi si Jun na sumagot, dahil nagpapanggap pa rin siyang mabait, kaya't sumagot si Toyoshige sa pagsasabi sa kanya na maghanda para sa isang hinaharap ng walang hanggang pagiging single. Samantala, nagkukunwari pa rin si Rumi na hindi big deal ang hiwalayan nila ni Jun. Kaya biglang tumayo si Naori at inihayag na hindi man lang siya makalakad ng maayos dahil lubusan siyang napinsala ni Jun gamit ang kanyang Thor hammer. Habang hawak niya ang maalamat na plot hole upang makita kung gaano ito kalubha, nagsimulang maalala ni Rumi ang lahat ng magagandang sandali nila ni Jun. Sunod-sunod na dumarating ang mga alaala, at bigla, hindi na ganoon kasimple ang hiwalayan tulad ng patuloy niyang pagkukunwari. Pagkatapos ay sinabi ni Naori sa kanya na gawa-gawa lang niya ang lahat. Nagagalit si Rumi at tinaangkaing umalis, ngunit bago pa man siya makalayo, sinimulan ni Naori ang isa pang walang kwentang kwento. Ngayon, sinabi niyang nagkaroon sila ng matinding halikan ni Jun hanggang sa nagising ang matinding pagnanasa. Sa ikalawang pagkakataon, naniwala si Rumi dito, ngunit nagpasya si Naori na hayaan na lang siya. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na tigilan na ang pagpapahirap sa mga bagay-bagay at magsimulang kumilos muli bilang normal na magkapatid. Kinabukasan, nasalubong ni Jun ang dalawang babae patungo sa eskwelahan. Sa loob ng ilang minuto, nasangkot siya sa isa pang walang saysay na argumento, na nagtapos sa pagpapaalala ni Naori sa kanya na hindi pa rin siya sumusuko sa layuning makuha ang kanyang loob. Ipinaalala ni Jun sa kanya na nakapagpasya na siya, na lumayo muna sa romansa sa ngayon at ayaw niyang may mangyaring romantiko sa alinman sa magkapatid. Pagkasabi niya niyan, binilisan niya ang paglakad at nauna bago pa maging mas mahirap ang usapan kaysa sa dati na. Nang maglaon sa klase, tinanong siya ni Rumi na magkita sila sa kanilang karaniwang tagpuan. Umakyat sila, at agad siyang dumiretso sa punto. Gusto niyang malaman kung bakit napakadali niyang mahalikan si Naori samantalang siya ay kailangan pang gumugol ng tila ilang buhay upang makabuo ng sapat na pag-unlad ng relasyon para lang marating ang yugtong yun. Habang sinisikap ipagtanggol ni Jun ang kanyang sarili at ipaliwanag ang sitwasyon sa ibang lugar, nagpasya naman si Roriso na kutsain si Naori, tinawag siyang talunan dahil sa pagtulong kay Jun. At magkabalikan sila Rumi sa halip na gawin ang lahat ng posible para manatili siyang nakakapit sa kanya.
Sa pananaw niya, parang itinatapon lang ni Naori ang lamang sa mga huling minuto ng laro nang walang dahilan. Hindi naman nag-aalala si Naori, at buong kumpiyansa niyang sinabi na mayroon pa rin siyang ilang kalamangan. Bukod sa pagiging una niyang crush, sinabi rin niya na mas marami siyang cake at mas malalaking melon kaysa sa kayang labanan ni Rumi. Ilang araw pagkatapos, naglakad si Naori papunta sa klase ni Jun at sinabi sa kanya na huwag na siyang magreklamo, dahil nanalo na siya sa pastahan nila. Naguluhan siya at nagtanong kung ano ang sinasabi nito, kaya pinaalalahanan siya nito na pumayag siyang yayain siya kung mas mataas ang nakuha niyang puntos kaysa siya sa midterms. Pagkatapos, sinabi niya rito na siya pala ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Sinuri niya, nakita niyang totoo, at agad na nagbanta na isusumbong siya dahil sa kakaiba niyang pagtrato sa kanya, tapos umalis na parang baliw. Hinabol niya ito at tinanong kung bakit ito biglang nagalit, pero nakita niya si Rumi na naglalakad at sinabi niyang gusto niya ng yakap. Nagatubili siya, kaya sinubukan itong umalis, ngunit niyakap niya rin ito habang pinapanood sila ni Rumi at ng buong eskwelahan. Ilang minuto pagkatapos, hinayla siya ni Rumi sa isang tabi upang itanong kung ano yon, at ipinaliwanag niya ang biglaang pagwawala ni Naori, kaya humingi rin ito ng yakap para magpantay ang lahat. Ginawa niya rin yon, pagkatapos ay binati siya sa muling pagsali sa basketball team. Tapos, bigla, tinanong niya kung kilala niya ang isang babaeng nagngangalang Shina. Kalaunan, kinakausap lang ni Jun si Toyoshige nang biglang sinisigaw ni Shina ang pangalan niya kahit wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito. Tumayo siya para patigilin ang ingay, at mabilis siyang isinama nito sa pasilyo at nagtanong kung pwede siyang maging estudyante niya. Naalala niya na sinabi ni Rumi na hihingi ng tutor ang si Shina, kaya tumanggi siya at sinabihan nitong maghanap ng iba. Ngunit hindi nito pinansin yun at nangakong magkikita sila pagkatapos ng klase. Bumalik siya sa klase, at tinanong siya ng isa pang lalaki na nagngangalang Miss Uma kung nakapili na ba siya sa pagitan ni Naori at Rumi. Pagkatapos nyon, sinabihan siya ni Toyoshige na bumalik sa paglalaro ng basketball at tinanong kung naging sapat ang swerte niya para makakuha ang kaakit-akit na hubog ng katawan ni Shina. Sinabi ni Jun na hindi dahil tumanggi na siya sa pagtuturo, kaya nag-alok si Toyoshige na siya na lang ang maging tutor para lang tuluyan niyang makalapit at madama siya. Ang antas ng pagkahumaling na yon ang nagtulak kay Miss Uma na magtanong kung naitanong na ba niya ito dati para makipag-date, ngunit inamin ni Toyoshige na wala siyang lakas ng loob na gawin yon dahil binigyan siya nito ng nakamamatay na tingin noong unang beses niyang sinubukang kausapin siya. Habang patuloy silang nag-uusap, tinapos ni Naori ang kanyang tanghalian at nagsimulang magsalita tungkol sa pangangailangan ng isang matatag na lalaki na magsasama sa kanya sa pamimili hanggang sa ibalik siya ni Roriso sa realidad sa pagtatanong kung mayroon siyang anumang plano sa kaarawan. Sinabi ni Naori na hindi pa niya ito napag-isipan, kaya nag-alok si Roriso na ipagdiwang ito kasama niya. Maya-maya, bumalik si Rumi sa klase at tinanong si Miss Uma kung nakita niya si Jun sa kung saan, kaya sinabi nito sa kanya na tingnan sa pasilyo at pinaalalahanan siya tungkol sa training session bukas. Nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya, pagkatapos ay lumabas at naisip muli ang tawag sa telepono nila ni Shina kagabi, kung saan sinabi ni Shina na kailangan niya ng tutor. Dahil ayaw ni Naori gawin yon, iminungkahi ni Rumi si Jun, ngunit hindi niya inakala na papayag si Shina. Nang sa wakas ay nakausap niya si Jun tungkol dito, nagpa siya si Jun na tanggihan si Shina. Kaya sinabi ni Rumi na sabihin nila ito kay Shina pagkatapos ng klase, ngunit sinabi rin niya kay Jun na siguraduhin na hindi malalaman ni Naori. Nagkasundo sila na siguradong papalaking issue ito ni Naori pagkatapos si Jun nag-text kay Roriso para magkita. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Roriso na turuan niya si Shina para makasama na niya ang una niyang hot girl, ngunit tumanggi siya at sinabing mas gugustuhin niyang panatilihin ang kanyang Benjamin para sa sarili niya. Nag-alok siya na mag-imbestiga para sa regalo ng kaarawan ni Naori, kaya pumayag siyang turuan si Shina. Samantala, binati ng mga babae sa basketball team ni Rumi si Rumi sa paggaling ng kanyang palso. Nagpasalamat siya sa kanila, at sinabi nila na mas mukha siyang maganda kaysa noong pagkatapos ng breakup. Ikinagulat niya yon dahil akala niya ay walang sinuman sa kanila ang nakakaalam tungkol doon. Naghalinhina ng lahat ng babae sa pagbibiro sa kanya at inihayag na nakita rin nila siyang nakikipaghalikan kay Jun sa isa sa kanilang hindi gaanong lihim na pagtatagpo sa hagdan. Nagsimula siyang magmakaawa na tumigil sila, at sinubukan ni Kenako na humingi ng tawad dahil sa pagiging masyadong malayo.
Pero naalala niya ang lahat ng matatamis na usapan ni Rumi kay Jun at patuloy na tinatawanan siya. Bandang hapon, lumabas si Rumi at nakita si Shinang naghihintay na, kaya tinanong niya kung nilaktawan niya ang huling klase. Sabi ni Shina na nakakainip daw at kailangan niya lang umalis, tapos biglang sumulpot si Jun at tinanong kung mayroon na silang plano. Nag-aya si Shina na kumain, pero sinubukan niyang umayaw, pero sinabi niya na nalulungkot siya dahil bihira lang umuwi ang mga magulang niya. Pumayag siya, pero sa halip na kumain sa isang restaurant, nagpasya si Shina na magluto sa kanila. Balik sa paaralan, umalis si Naori kasama si Rariso, pero sabi ni Rariso na may nakalimutan siya at pinakiusapan si Naori na bumalik. Kasama niya, sa daan, nakasalubong nila si Toyoshige, kaya tinanong ni Naori kung bakit hindi ito kasama ni Jun, at umakyat sa itaas si Rariso habang sinusubukan ni Toyoshige na iwasang sabihin sa kanya ang nangyari noong tanghalian. Samantala, pumasok sina Jun at Rumi sa napakalaking apartment ni Shina at unti-unting nagsimulang maunawaan kung bakit hindi ito nagsisikap sa pag-aaral. Nakahanap sila ng upuan, ipinakilala niya kay Rumi ang kanyang pusa, at habang sinusubukan ni Jun na alamin kung bakit niya binigyan ito ng kakaibang pangalan, tinanong niya si Rumi kung may nararamdaman ito para sa kanya. Agad na sumagot si Rumi ng hindi, na halatang kasinungalingan, ngunit tinanggap yun ni Shina at lumapit kay Jun, nang bigla itong tumalikod mula sa napakagandang mukha niya. Tinanong niya si Rumi kung ito ba ay tipo ng kinakabahan o kung ang kanyang malalaking dibdib ay nakakapagpahirap sa kanya na mag-concentrate. Sinubukan niyang umalis, ngunit itinulak siya pabalik sa sofa at nangako na igagawa siya ng pinakamasarap na pagkain na natikman na nila. Makalipas ang ilang minuto, sa isang restaurant, lubusang ipinaliwanag ni Toyoshige ang nangyari kay Shina noong tanghalian, kaya't ilang minuto ni Naori na tinawag si Shina na isang walang hiyang babae na gumagamit ng kanyang itsura para makakuha ng atensyon mula sa mga hanggal na lalaki. Nagtataka rin siya kung bakit si Jun pa ang pipiliin ni Shina sa lahat ng tao, ngunit sinabi ni Toyoshige sa kanya na huwag mag-alala dahil halata namang tatanggihan niya ang hiling. Pabalik sa bahay ni Shina, parehong lubos na nagulat sina Jun at Rumi nang maghain siya ng pagkain na mukhang sapat ang sarap para mapaalis si Gordon Ramsay. Ang trabaho niya. Pagkatapos niyang laminggalinga at alalahanin ang sinabi ni Rumi tungkol sa mga magulang nitong hindi kailanman nasa bahay, nagpasya si Jun na ituon ng pansin sa dahilan kung bakit sila naparito at humingi na makita ang report card nito pagkatapos nilang kumain. Kalaunan, nagsimula siyang maglakad pauwi kasama si Rumi at tinanong ang tungkol sa practice nito sa basketball bago pa nila marinig ang pamilyar na boses at makita si Naori, na pagkatapos ay nagtanong kung bakit sila magkasamang naglalakad ng gabing iyon. Sinabi ni Rumi sa kanya ang tungkol sa pagkain ng hapunan sa bahay ni Shina, sinabing ito ay biglaan, at pagkatapos ay nagsalita tungkol sa kung gaano kasarap sa pakiramdam na makipaglaro sa pusa ni Shina. Nagiging emosyonal si Naori at nagtanong kung bakit hindi nila siya inanyayahan, kahit na alam niya. Obsessed si Naori sa mga pusa, kaya pinapakalma siya ni Rumi gamit ang mga larawan at sa huli ay nagpasya na tapusin ang paglalakad pauwi ng mag-isa. Nang muling lumingon si Jun upang umalis, naalala ni Naori kung bakit siya nagalit at tinanong kung pumayag siya kay Shina. Sinabi niyang oo, pagkatapos ay sinabing personal ang kanyang dahilan at umalis. Pagkatapos nyon, labis na naguluhan si Naori sa pagtatangkang malaman kung bakit niya papayagan si Shina. Ilang minuto pagkatapos nyon, sinubukang manood ng pelikula ni Jun, ngunit bigla niyang binuksan ng biglaan ang pinto nito at siya ay nahulog mula sa kanyang upuan. Sinabi niya sa kanyang nanay na huwag mag-alala tungkol doon. Pagkatapos, nakarinig si Naori ng kakaibang tunog mula sa pelikula at natakot nang makita niyang ito ay isang nakakatakot na pelikula, ngunit mabilis niyang ipinakita sa kanya na ito pala ay isang ordinaryong pelikula bago magtanong kung bakit pa niya ipinakita. Nang napakagabi na, tinanong niya kung bakit siya pumayag kay Shina at iniangat ang kanyang palda para ipaalala sa kanya na sa kanya nakasentro ang lahat ng mahalaga. Sinabihan niya itong itago yun at sinabing hindi naman ganoon kaseryoso. Dinamihan sila ng pagkain ng kanyang ina, kaya huminto si Naori at tinanong kung maaari silang magpakasal para makakain siya ng ganitong pagkain araw-araw. Pagkatapos ay sinubuan niya ito ng mangga bago tinanong kung wala ba talagang nangyayari sa pagitan nila ni Shina. Sinabihan niya ulit itong huwag mag-alala, pero humiling pa rin ito na sumama sa isa sa mga sesyon niya kasama si Shina para lang makasiguro. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nakipagkita siya kay Rumi para pag-usapan yon.
Sinabihan siya nitong huwag mag-alala tungkol kay Naori, pagkatapos ay tinanong kung bakit siya tinawag, kaya ipinakita niya rito ang isang text mula kay Sheena na humihiling na doon ulit sa kanya ganapin ang unang aralin. Nagrereklamo siya na ang tagal mag-reply ni Sheena sa text, pagkatapos ay nagpakita ng pag-aalinlangan tungkol sa pagpunta mag-isa sa lugar nito. Sabi ni Rumi hindi yun malaking bagay, lalo na at si Sheena ang nag-imbita sa kanya. Maya-maya, umuwi si Sheena at nagulat na makita siyang naghihintay na sa entrada, kaya humingi siya ng tawad sa pagiging huli at nangakong babawi sa pamamagitan ng isa pang masarap na pagkain bago niya ito iniaya sa loob. Nang makarating sila sa apartment nito, nagsimulang makipaglaro si Jun sa pusa niya, kaya sinabi niyang maging comfortable ito habang naliligo siya, ngunit sinabi nitong mamaya na lang para makapagsimula na sila. Sabi niya, pakiramdam niya ay madumi siya dahil sa ulan, kaya pumayag itong maghintay habang naglilinis siya. Samantala, nasa sabik ang mga kasamahan ni Rumi tungkol sa nanalo sa isang practice match laban sa mga lalaki, ngunit naaalala niya nang tanungin ni Sheena ang kanyang nararamdaman para kay Jun at nagtataka kung bakit ito tinanong. Sa sandaling yun, nakita ni Kanako si Naori na nagmamatsyag sa kanila, ngunit napansin din ni Naori at sinubukang tumakas. Naabutan siya ni Rumi at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit umiiwas si Naori sumagot. Patuloy na nagtanong si Rumi, kaya inamin ni Naori na pumunta lang siya para tingnan kung kasama ni Rumi sina Jun at Sheena. Ikinasama ng loob ni Rumi ito, kaya pinayagan niya si Naori na sumama sa kanila sa mesa, ngunit tumanggi si Naori at patuloy na nagkwento kung gaano kasama ang kanyang mga kasama sa koponan hanggang sa inalok ni Rumi na bilhan siya ng paborito niyang milkshake. Sa bahay ni Sheena, muling nakipaglaro si Jun sa pusa, ngunit dumating si Sheena, nakasuot ng kakaiba. Humihingi siya ng paumanhin sa walang make-up at tumakbo pabalik sa loob, at pagkatapos nyon, sa wakas ay sinimulan na nila ang aralin, pero tinanong niya kung may nagugustuhan ba ito ngayon. Sabi niya wala, tinanong din siya ng parehong bagay, at sinabing imposibleng wala pa siyang kasintahan, pero iginiit niyang talagang wala pa siyang karelasyon, at kamakailan lang ay nakuryoso siya sa isang tao. Sinabi niyang hulaan niya kung sino yun dahil magkapareho rin sila ng paaralan. Pagkatapos ng ilang pahiwatig, sumuko si Jun at sinubukang magpatuloy sa pag-aaral, pero muli siyang pinigilan para tanungin kung wala ba talagang namamagitan sa kanila ni Rumi. Sa wakas ay sinabi niyang naging sila dati, at nagulat siya dahil hindi niya alam, kahit na magkaklase sila ni Rumi. Habang nag-uusap sila, naglalakad si Rumi sa bahay kasama si Naori at tinanong kung bakit siya sobrang mahiyain sa restaurant. Sabi niya hindi lang siya sanay na maraming estranghero. Tapos tinanong si Rumi kung okay lang ba talaga sa kanya na magkasama sina Jun at Sheena. Pinapaalalahanan siya ni Rumi na hindi type ni Sheena si Jun, pero sabi ni Naori na huwag daw basta-basta magtiwala kay Jun dahil baka may itinatago ito. Kinabukasan ng hapon, napagod si Sheena sa pag-aaral at pinakuha siya ng merienda mula sa cabinet, pero matapos mahanap ang drawer ng merienda, nakita niyang palihim siyang umaalis at dali-dali niyang pinigilan ang pagsara ng pinto. Binuksan niya ito at napagtanto niyang talagang cultured siya. Tinitigan niya ang lahat ng kanyang koleksyon bago napansin ang isa na may nawawalang figurin. Nakita niyang ito ang spaceship mula sa Cowboy Bebop na tinanong kung paano niya nakuha ang ganoon kalaking koleksyon. Ipinaliwanag ni Sheena na ginawa niyang otaku din ang kwarto matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi niya na huwag itong masamain dahil nagtatrabaho pa rin ang magkasama ang kanyang mga magulang sa modeling kahit hindi na sila kasal. Sinabi niya na yun ang dahilan kung bakit sila laging wala at kung bakit din siya madalas mag-model. Humingi ng tawad si Jun sa pag-aakalang isa siya sa mga batang mayaman na walang hirap ang buhay. Samantala, nagising si Naori sa maraming text mula kay Rarisu na nag-aayang pumunta sa mall at sinubukan niyang tumanggi, ngunit nakita niya na naghihintay na ito sa labas ng kanyang bintana. Nang maglaon, napunta rin si Jun sa mall kasama si Sheena, at pagkatapos maghanap ng ilang sandali, humingi siya ng tulong upang makahanap ng magandang regalo. Iminungkahi niyang kumuha ng isang bagay na matagal nang gustong-gusto ni Rumi. Nag-isip si Jun at nagpasya kung ano ang bibilhin, ngunit tinanong siya ni Sheena kung bakit regalo lang ni Rumi ang inaalala niya. Sabi niya hindi magiging problema ang regalo ni Naori. Muli siyang kinutya tungkol sa damdamin nito, kaya't lumingon si Jun upang umalis, at mabilis niyang hinawakan ang braso nito upang tapusin ang pamimili ng damit.
Sa panahong yun, nagsisimula pa lang sina Naori at Rarisu na maghanap ng mga bagong plushie, pagkatapos ay nakita nilang dalawa sina Jun at Shina, kaya mabilis na nag-text si Naori kay Rumi tungkol dito. Binasa ni Rumi ang text, pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy sa restaurant kasama sina Rarisu at Naori. Tinanong naman ni Naori kung sa wakas ay pinaghihinalaan na ni Rumi si Shina. Sabi ni Rumi na wala pa rin itong pinapatunayan, kaya tinanong ni Naori kung tanga lang ba siya. Pero iginigiit ni Rumi na may gusto si Shina sa iba. Susunod, nagpa siya si Naori na pumunta sa susunod na aralin para tuluyan na niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan ng hapon, dumating siya sa bahay kasama si Jun, at tinanong siya nito kung bakit siya nakadamit parang guro, at sinabi niya na yun ang pinakamagandang paraan para isakatuparan ang kanyang plano. Maya-maya, sinalubong siya ni Shina, napansin kung gaano niya kagusto ang mga pusa, at ibinigay sa kanya ang pusa nito. Ilang minuto pagkatapos, nawalan ng malay si Naori sa sopa, at pagkatapos ay may narinig silang kumatok, kaya sinabi ni Shina na marahil ay ang nanay niya yon. Sinubukan ni Jun na gisingin si Naori, pagkatapos ay pumasok si Shiho kasama ang malalaking makinang gatas na nagpakain kay Baby Shina. Agad na niyakap si Naori at sinabi kay Shina na tawagan ang kapatid niya dahil ang tatay nila. Kakabalik lang sa Japan, ibig sabihin ay makakapaghapunan na sila sa wakas ng magkasama. Narinig ito, sinabi ni Jun kay Naori na kailangan na nilang umalis, kaya nagdahilan siya. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ni Jun kung tapos na ba siyang paghinalaan si Shina, at inamin niyang gama ng loob niya tungkol dito. Pagkatapos, tinulungan niya ito sa payong upang makapag-unat siya ng maayos, at ginamit niya ang pagkakataong yun upang hawakan ang kamay nito sa buong lakad pa uwi. Kinabukasan pagkatapos ng klase, sinundan ni Toyoshige si Jun sa mall upang tumulong sa pagpili ng regalo para kay Rumi. Nagbigay siya ng ilang ideya at nagsimula ring maghanap ng para kay Naori. Pagkatapos ay nagkamali siya sa pagsasabing malamang magugustuhan ni Naori ang anumang pipiliin niya, kaya pinaalalahanan siya ni Jun na si Naori ay palaging nakikita siya bilang isang nakakadiri na Maniakis. Sa halos parehong oras, sumakay si Rumi sa tren kasama si Reiwa at nagtanong kung saan niya ilalagay ang isang anteng-anteng ng tagumpay. Sinabi ni Reiwa sa kanya na mag-focus na lang sa panalo dahil siya ang unang magsisimula sa kanilang taon. Nangako si Rumi na susubukan ang kanyang makakaya ngunit humingi ng tulong kung sakaling matalo ng husto siya tulad ng dati. Nangako si Reiwa na susuportahan siya, pagkatapos ay tinanong ni Rumi kung may problema pa rin siya sa lalaki. Sinabi ni Reiwa na pinagsabihan na niya sa wakas ang kanyang nobyo dahil sa lagi na lang nitong gustong gawin iyon. Nag-alala si Rumi dahil basketball player din ito, ngunit sinabi ni Reiwa na huwag mag-alala, dahil ang kaunting away ay hindi makakaapekto sa laro nito. Pinag-usapan niya ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng mabuti at masamang panig ng isang kapareha, kaya napagtanto ni Rumi kung paano. Mature na siya, at inaamin niya na marami pa siyang kailangang matutunan. Sinabi ni Reiwa na huwag niyang problemahin ang magulo niyang buhay pag-ibig dahil marami pa siyang oras. Maya-maya, nakatanggap ng text si Rumi mula kay Jun para magkita, bumaba siya ng tren, at tumakbo hanggang sa parke. Nagpahinga muna siya bago lumapit kay Jun at itinago kung gaano siya kadesperado. Pinag-usapan nila si Shiana at kung paano hindi na raw siya kukulitin nito pagkatapos ng kanyang makeup tests. Binati niya ito ng swerte para sa laro bukas, ibinigay ang regalo, at sinabing kailangan niyang ibigay ito ng isang araw ng mas maaga dahil magiging abala ito sa laro niya. Hiniling din niya na huwag sabihin kay Naori, kaya binuksan niya ito, pinasalamatan siya sa wakas ay nabigyan siya ng mas magandang bote ng tubig, tapos humingi ng yakap. Habang nilalabanan niya ang kanyang sarili, nakukonsensya siya dahil hindi pa niya naibibigay ang regalo ni Naori, at sinabi niyang inuna na niya si Naori dahil hindi siya makakarating sa laro. Binati niya siya ng swerte at pinuri ang lahat ng kanyang pagsusumikap at pag-eensayo. Humiling siya ng halik tulad ng dati dahil kailangan niya ito para manatiling kalmado sa laro. Nakakagulat na pumayag siya, kaya naghalikan sila ng ilang minuto bago siya umuwi. Nang makarating siya doon, binati rin siya ni Naori ng swerte, sinabi kung ano ang hapunan, at pumunta sa kanyang silid. Nakonsensya si Rumi dahil sa pakikipagkita kay Jun, kaya nagpa siya siyang sabihin ito, ngunit nang mabanggit niya ito, sinabi ni Naori na kalimutan na lang, para hindi sila magkaroon ng kakaibang tensyon sa kanilang kaarawan. Kinabukasan sa eskwelahan,
Pinuntahan ni Naori si Jun para kumustahin at nauwi sa pagiging hinalikan sa pisngi ni Shiana. Sa kabutihang palad, napagtanto ni Shiana na oras na para sa isa pang makeup test at umalis. Nagpasya silang dalawa na lumabas, ngunit sa halip na ang karaniwan nilang lakad, iminungkahi ni Naori na dumiretso na lang sa kanyang silid. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimula siyang ipagmalaki ang kanyang mga binti sa harap niya, kaya ibinigay niya ang regalo nito sa kaarawan upang maiwasang tumingin. Binuksan niya ito at nagulat nang makita ang plushie na tinitignan niya kanina, kaya inamin nito na tinulungan siya nitong pumili. Pinasalamatan niya ito, pagkatapos ay ibinigay din niya ang isang lalagyan ng salamin na kapareho ng kanya. Naging emosyonal siya, pagkatapos ay tinanong kung bakit niya unang pinuntahan si Rumi kung talagang nagmamalasakit siya. Sabi ni Jun na ginawa lang niya yun para suportahan si Rumi dahil siya hindi mapanood ang laro niya. Mas naging emosyonal si Naori at nagmakaawa na tigilan na ang paggawa ng mga bagay ng palihim. Niyakap niya ito at patuloy na sinasabi kung gaano siya napapag-iwan sa tuwing may ginagawa ito kasama si Rumi. Naalala niya ang sinabi ni Toyoshige tungkol sa pag-iwas sa damdamin niya para sa kanilang dalawa, na nagdudulot lamang ng mas maraming sakit. Kaya niyakap niya rin ito at nangako na hinding-hindi na niya ito pababayaan muli. Kinagat niya ito ng bahagya bilang parusa at nangako na mas malala ang gagawin niya kung sisirain niya ulit ang puso nito. Pagkalipas ng ilang oras, sa bahay ni Rumi, nagreklamo si Naori tungkol sa pangit na panlasa ng kanilang tatay sa musika. Ipinagtanggol niya ito, kaya hiniling niya kay Jun na suportahan siya, ngunit halos hindi marinig ni Jun ang musikang pinagkakaingayan nito. Sinabi ni Rumi na ilayo nito ang madilim na musika dahil kaarawan nila. Sabi ng kanilang nanay na huwag nang abalahin ang pagkumbinsi siya dahil pinaniwala niya ang sarili na normal ang musika ng burol. Matapos nilang ipagdiwang ang pagkapanalo ni Rumi, nagsuot si Jun ng sapatos upang umalis, at tinanong niya kung ginagamit pa rin ito ang parehong pares na binili nila noon. Sinabi ni Naori na tumahimik siya dahil hindi niya ito matiis. Tinanong ni Jun kung gusto niyang sumama sa mabilis na pamimili. Ayaw niyang ibahagi si Jun kay Rumi, ngunit pumayag siya. Pareho nilang sinabi kay Jun na magsimula ng kumita ng mas maraming pera dahil hindi dapat magbayad ang mga babae kapag lumalabas kasama ang isang lalaki. Kinabukasan, naghanda si Roriso ng maliit na handaan para sa kaarawan ni Naori. Matapos siyang hayaang magmayabang na sa wakas ay siya na ang mas matanda sa kanilang pagkakaibigan, binuksan niya ang ilang cake. Pinaalalahanan ni Roriso si Naori na kinamuhian nila ang isa't isa ilang taon pa lang ang nakakaraan. Noon, ang napakatalinong utak ni Naori ay katatapos lang. Lubos na gumagana ang isip, kaya't lahat ay na-intimidate at umalis pagkatapos ng ilang segundo ng pakikipag-usap sa kanya. Si Roriso lang ang nakatago sa lahat ng talinong iyon at sinaway pa siya dahil laging naghahanap ng atensyon. Inamin ni Naori na hindi niya inakala na ang isa pang geek ay magiging matalik niyang kaibigan, pagkatapos ay sinubukang ipaliwanag ang bago niyang plano para makuha si Jun sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang club. Pero biglang umalis si Roriso para sagutin ang pinto. Biglang pumasok si Shina, binati si Naori ng maligayang kaarawan, at ipinakita ang mga regalo na dala niya. Binuksan ni Naori ang isang kwintas at nag-alala tungkol sa halaga, ngunit sinabi ni Shina na siya mismo ang nagdisenyo nito, kasama ang kanyang ina bilang modelo. Tinulungan niya si Naori na isuot ang cat ears, pagkatapos ay inamin ni Roriso na pinagtagpo niya silang dalawa. Nalilito si Naori, kaya ipinaliwanag ni Roriso kung paano humingi ng pabor si Shiina na ipakilala noon pa. Dahil ayaw ni Naori makipagkaibigan, nakaisip si Roriso ng tungkol sa pagtuturo at sinigurado niyang sabihin muna kay Rumi para marinig ni Naori na tinuturuan si Shiina ni Jun at maging labis na interesado kung sino siya. Nawala sa sarili si Naori at nagtaka kung paano hindi napansin ng kanyang katalinuhan ang anumang bagay. Humingi ng tawad si Shiina sa panloloko sa kanya at sinabing matagal na siyang sabik na makalapit sa kanya dahil lubos niya itong hinahangaan. Kalaunan, sabay-sabay silang pumunta upang panoorin ang laro ni Rumi. Habang sinasabi ni Naori kay Jun ang lahat ng pakana ni Roriso, napagtanto ni Rumi na mayroon 5 segundo na lang ang natitira at naghagis ng kahangahangang pasa sa kanyang kakampi. Naipit ang kakampi, ibinalik ang pasa, kaya si Rumi ang umiskor ng 3-pointer at sinelyuhan ang pagkapanalo. Kinagabihan, dumating si Naori sa kanya,
Binati siya ng swerte para sa laro bukas at tinanong kung naaalala pa niya kung paano siya nagsimulang maglaro. Naalala ni Rumi ang araw sa parke nang sabihin ni Naori sa kanya na pumili ng sport at nakascore siya sa unang subok. Ipinangako ni Naori na patuloy siyang susuportahan at nagmungkahi na kumuha rin ng magandang pagbati mula kay Jun. Kaya umalis si Rumi at nangako na mabilis siyang babalik. Matapos ang clutch shot ni Rumi kanina sa laro, mabilis na bumaba ang kanilang laro. Halos hindi na siya makagawa ng tamang pasa nang hindi siya nahaharangan ng mga depensa. At ang buong laban ay unti-unting naging isang mahabang pakikibaka. Kahit nakitang-kita niya mismo ang nangyayari, patuloy pa ring sinisigawan ni Naori siyang makahanap ng bukas na pwesto. Sa huli, sumabat si Jun at ipinaliwanag na ginagawa na ni Rumi ang lahat ng makakaya niya at hindi na kailangan ng isang Ted Lasso sa basketball na sumisigaw mula sa sideline. Ilang sandali matapos umalis sa gym, nauwi si Rumi sa pag-upo sa parke na umiiyak dahil sa tugon na ipinadala ni Jun matapos sabihin niya rito na natalo sila. Kinabukasan sa eskwelahan, naisip niyang tawagin ito sa hagdan para magkausap ngunit nagbago ang isip niya bago niya pa man gawin. Gayunpaman, habang pabalik sa klase, nakasalubong niya si Miss Uma. Nang makita kung gaano siya kalungkot, sinabi nito sa kanya na huwag sisihin ang sarili sa pagkatalo dahil ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Pinuri rin niya siya dahil sa kung gaano kahusay siya maglaro na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya hanggang sa mag-iba ang takbo ng usapan nang umamin siyang lagi niya itang iniisip. Sa simula ay walang ideya si Rumi kung saan patungo ito, ngunit mabilis na nilinaw ni Miss Uma ang lahat sa pamamagitan ng pagtatapat na gusto niya ito. Sa oras na lumabas ang mga salitang yun, ganap na nagbago ang kapaligiran. Samantala, nakipagkita si Naori kay Jun upang pag-usapan ang bago niyang ideya, na ang pagsisimula ng isang club. Agad itong tinanggihan ni Jun dahil ayaw na niya ang gumugol ng karagdagang oras sa paaralan at wala siyang interes na kusang loob na pahabain ang kanyang pananatili. Para sa kanya, ang huling kampana ay isang mabilis na punto ng paglalakbay. Si Toyoshige, gayunpaman, ay nagustuhan ang ideya at nagtatanong kung may plano na siya. Dahil wala siyang plano, sinabi niya sa kanila na mag-isip sila ng mga ideya. Si Jun ay nag-aatubiling nagsimulang maglista ng lahat ng nakakainip ngunit kinakailangang bagay na kakailanganin nila para maaprubahan ang isang club. Habang siya ang humahawak sa mga papeles, nagsimulang magplano si Toyoshige kung sinong mga babae ang kanyang iimbitahin, kaya't bawat isa ay nag-ambag ayon sa kanilang mga talento. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating sina Roriso at Sheena. Pagdating pa lang ni Sheena, agad siyang naging masyadong komportable sa mga banal na gamit, kaya sinabi ni Naori sa kanya na tumigil sa paglalaro para makapag-focus sila sa talakayan tungkol sa club. Napansin niya si Jun na nakangiti at tinanong kung nasisiyahan siyang manood. Nagiging malambing ang mga babae sa isa't isa. Sinabihan siya ni Jun na kumalma dahil para lang silang matalik na magkaibigan. Pagbalik sa paksa, iminungkahi niya na gawing uri ng research group ang club dahil tiyak na hindi aaprubahan ng paaralan ang isang opisyal na club na ang tanging layunin ay umiral lamang. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakipagkita si Rumi kay Rira para pag-usapan ang pagtatapat ni Miss Uma. Nakakagulat, halos wala siyang reaksyon. Sa katunayan, inamin niya na matagal na niya itong inaasahan dahil sa kung gaano kadalas sinusubukan ni Miss Uma na makasama si Rumi. Ikinagulat ito ni Rumi. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rira na siguro ay dapat na siyang mas magbigay pansin sa kung gaano karaming oras ang ginugugol niya sa kanyang mga kaibigang lalaki. Pagkatapos nyo, pinayuhan niya itong tanggihan ng lalaki dahil halatang halata na wala siyang nararamdaman para dito. Kalaunan, sumakay sina Jun at Naori sa tren pauwi ng magkasama. Habang nasa biyahe, tinanong niya kung may iba pa ba siyang gustong imbitahin sa club. Sinabi ni Naori sa kanya na isipin ito na hindi gaanong isang opisyal na organisasyon at higit pa sa isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring magkasama nang hindi nagpapanggap na nagpaplano sila ng pandaigdigang dominasyon. Samantala, nakipagkita si Rumi kay Miss Uma upang ibigay ang kanyang sagot. Sinabi niya rito na hindi pareho ang nararamdaman niya para sa kanya. Kagulat-gulat na tinanggap ito ng maayos ni Miss Uma at humingi ng paumanhin kung ang kanyang pagtatapat ay nakapagpabahala sa kanya. Pagkatapos, matapos tanggapin ang pagtanggi, tinanong niya kung magkasintahan sina Jun at Naori. Ang tanong ay biglang lumabas at nagulat siya, kaya ipinaalala niya.
Sa kanya tungkol sa panahong nagyakapan sila sa harap ng lahat at sinabing palagi silang mukhang masaya kapag magkasama. Sinabi ni Rumi sa kanya na walang masama sa pagtambay ng dalawang magkaibigan, kaya humingi siya ng tawad sa pagbanggit nito at inaya siya sa isang tunay na date. Ngunit pagkatapos, dumating si Rira, kaya sinabi niya kay Rumi na pag-isipan lang niya ito at tumakbo. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Rira ang lahat at sinabi kay Rumi na binanggit lang nito ang relasyon ni Naori at Jun para maging maganda ang tunog ng kanyang pag-aya. Hindi naniniwala si Rumi na gagawin niya yun para lang sa isang date, kaya sinabi ni Rira sa kanya na kalimutan na lang ito at mag-focus sa pakikipag-ugnayan kay Jun sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, tinawagan niya ito para tanungin kung nakikipag-usap pa ba siya kay Miss Uma. Sinabi niyang oo at tinanong kung may nangyari, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. At binaba ang tawag, kaya bumalik siya sa pagsusulat ng panukala para sa club. Kinabukasan, habang nanananghalian, sinabi ni Rira sa kanya na paglaruan ng kaunti si Miss Uma. Tumanggi siya at sinabing hindi niya kayang makipaglaro sa mga lalaking tulad ni Naori. Kaya sinabi ni Rira na maging tapat na lang siya sa kanyang nararamdaman, para tumigil na rin ito sa paglalaro ng mga laro. Ilang minuto ang lumipas, tinawag niya ito sa isang bangko at tuluyan na itong tinanggihan. Humingi siya ng tawad sa pagkasira ng kanilang pagkakaibangan at tinanong kung maaari pa rin silang magkasama bilang magkaibigan. Sinubukan niyang tumanggi sa una, ngunit patuloy itong nagsasabing magiging tulad lang ng dati, sobrang casual. Kaya pumayag siya, ngunit sinabi na hindi rin niya ito itatago kaninuman. Samantala, si Jun naman ay sa wakas ay nakuha ang aproba mula sa mga awtoridad at bumalik sa klase kasama si Toyoshige para pag-usapan ng problema sa Silid Club. Pagdating nila doon, sinabi niya sa mga babae na ang tanging bakanting Silid Club ay inaangkin din ng ibang lalaki na naaprubahan din ang kanyang club. Kaya nagpa siya si Naori na makukuha niya mula sa lalaking iyon ang silid kahit ano paman. Pagkatapos nyon, sumakay silang lahat sa tren pauwi kasama sina Rumi at Rira. Pagkababa nila sa kanilang hintuan, tinanong ni Jun si Rumi kung may gumugulo sa kanya. Tinanong niya kung pwede silang mag-usap sa telepono mamaya sa gabing yun at sinabi ni Naori sa kanya na buksan na lang ang pinto, kaya pareho silang tumigil sa pagsasalita. Ilang oras pagkatapos, lumabas si Rumi mula sa paliguan at sa wakas ay tinawagan si Jun para sabihin sa kanya ang lahat tungkol kay Miss Uma. Nagulat siya na sinasabi pa rin niya ito sa kanya at pinaalalahanan siya na hindi na sila nagde-date. Nagalit siya at sinimulang sigawan nito dahil sa hindi nito pagpapahalaga. Sinubukan niyang mag-sorry, ngunit nagsimula siyang umiyak ng malakas at ibinagsak ang telepono. Narinig ito ni Naori at lumapit upang pakalmayin siya, pagkatapos ay dinala siya sa sala upang mag-usap. Matapos pakinggan ang kanyang sinasabi, sinabi niya kay Rumi na isipin na makipag-date na lang kay Miss Uma. Kinabukasan pagkatapos ng klase, sinabi ni Sheena sa kanila na huwag nang mag-alala tungkol sa matandang lalaki na gusto ang club room. Nagpunta siya sa kanyang silid-aralan na para bang handang magpakita ng matinding paninindigan at gumawa ng paraan para lang makapag-set up ng meeting. Tinanong ni Jun kung nagkasundo sila sa oras, kaya sinagot niya na sinabihan lang daw niya. O mas tama ay, pinaghihintay pagkatapos ng klase. Kaya nagsimulang matarante si Jun dahil iba-iba ang schedule ng klase ng mga mas nakatatandang estudyante. Sabi niya na dapat silang pumunta sa klase niya ngayon na. Nag-sorry si Sheena dahil hindi siya makakasama, kaya si Naori na lang ang sumama sa kanila pero nagtago sa likod ni Jun sa buong oras. Pagdating nila sa silid-aralan, tinanong niya kung siya na lang ang magsasalita parang nakikipagkasundo. Sabi niya huwag daw mag-alala dahil nakaplano na kung ano ang sasabihin niya. Pagkatapos binuksan nila ang pinto at sinabi ni Reito sa kanila na kalimutan na ang tungkol sa silid dahil kailangan na lang ng club niya ng isa pang miyembro para makumpleto. Sinabi rin niya sa kanila na turuan si Sheena ng magandang asal. Ipinaalala ni Jun sa kanya na kumpleto na ang kanilang miyembro, ngunit itong si Reito ay ayaw pa ring magpatinag at sinabing wala itong saysay dahil nauna siya sa pagsumite ng kanyang hiling. Iminungkahi ni Jun na maglabas sila ng hamon para dito, ngunit tumanggi pa rin si Reito at tinanong kung ano ang saysay ng pagsubok kung tiyak namang matatalo. Ngunit nang sabihin ni Jun na sasali siya sa club ni Reito kung matatalo siya, labis na naging interesado si Reito sa pastahan. Sinabi niya kay Jun na gagawin niya itong chess club at tinanong kung anong laro ang kanilang lalaruin.
Pinag-isipan nito ni Jun at sinabing chess, na ikinagulat naman ni Reito. Sinabi niya na may lakas ng loob si Jun, ngunit nagpasya siyang siya ang pipili ng kalaban ni Jun. Wala nang nagawa si Jun kundi pumayag, kaya pinili ni Reito sina Ori at sabi niya ay maaari siyang magsanay ng 1 linggo, ngunit humingi siya ng 2 araw na lang. Pabalik sa klase, tinanong ni Jun kung kailan siya nagsimulang maglaro ng chess dahil lagi siyang tumatanggi tuwing inaanyayahan niya itong maglaro noon. Sinabi niya na pinaturuan siya ng kanyang ama matagal na panahon na ang nakalipas, at madalas siyang pumapayag maglaro bilang dahilan para makasama niya itong mag-isa dahil tuturuan siya nito. Nang marinig ito, nagpasya siyang sabihin kina Shina at Roriso, ngunit nauwi sa pagbabasa ng text mula kay Rumi na humihiling na pag-usapan ang nangyari kagabi. Sa parehong oras din, tiningnan din ni Rumi ang kanyang telepono upang tingnan kung sumagot si Jun at naalala ang usapan nila ni Naori. Matapos imungkahi na makipag-date siya kay Miss Uma, sinabi ni Naori na hindi man lang niya iisipin. Nagsasabing oo kung siya ang nasa sitwasyong yun. Sinabi niya kay Rumi na pinananatili lang niya si Miss Uma sa tabi para makakuha ng reaksyon mula kay Jun. Sinabi rin niya na walang saysay ang isama pa si Miss Uma dahil sa reaksyon pa lang ni Jun ay alam na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Bigla na lang ay dumating si Kanako para gisingin siya sa realidad at tinanong siya tungkol sa usapan nila ni Miss Uma noong nakaraang araw. Sinimulan na ng ibang babae na tanungin kung sinagot niya ito, kaya sinabi ni Reira sa kanya na ikwento na. Umamin siya na tinanggihan niya ito, at sinabi ng mga babae na mag-ingat siya sa lahat ng ibang babae na humahabol dito. Tapos, biglang sinabi ng isa sa kanila na nagka-date pala sila sandali. Tinanong siya ni Rumi para sa lahat ng detalye, kaya pumunta sila sa isang restaurant kasama sina Reira at Kanako para pag-usapan ito. Ipinaliwanag ni Mai na halos nagmakaawa siya kay Miss Uma na makipag-date sa kanya, ngunit tinanggihan siya bago pa man niya marating ang bahaging inaasahan niya. Bago pa man makapag-react ang sinuman, inamin niya na medyo malungkot ang buong pangyayari. Sinabi ni Rumi sa kanya na huwag malungkot sa paghabol sa gusto niya at pinaalalahanan siya sa lahat ng pagkakataon na halos nagmakaawa siya kay Reira para sa tulong sa sarili niyang problema sa pag-ibig. Hindi nagtagal, nagsimulang umuwi ang mga babae ng magkasama, at pagkatapos ay nakatanggap si Rumi ng text mula kay Jun na nagtatanong kung pwedeng magkita sa istasyon ng tren. Agad niya itong tinanggihan at sinabing gusto pa niyang magpalipas ng mas maraming oras kasama ang mga babae. Kinagabihan, napansin ni Jun na humahaba ang aralin sa chess at sinabihan si Naori na umuwi na bago pa mahuli ang lahat. Siya, tumanggi at nagtanong kung pwede siyang manatili doon tulad ng dati. Kung tutuusin, nakuha ni Jun ang pinakamadaling panalo sa kasaysayan ngunit nagkamali pa rin, tinanggihan siya at sa halip ay naghanap ng aklat sa chess. Pagkatapos, hinawakan niya si Jun mula sa likuran at tinanong kung bakit hindi siya pwedeng manatili. Inamin niyang masarap nga ang pakiramdam, tulad noong pumupunta siya roon kasama si Rumi. Sa sandaling nabanggit si Rumi sa usapan, nawala ng interes si Naori at umalis. Kinabukasan, sa wakas ay nakilala ni Rumi si Jun sa kanilang karaniwang tagpuan. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad sa kanyang inasal sa telepono, at pinaalalahanan niya itong kaibigan niya talaga si Miss Uma. Ipinapaliwanag na dahil hindi niya ito kasintahan, kakaiba ang pakiramdam na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin, kaya lang siya. Sinabihan siyang gawin ang kahit anong gusto niya. Humingi ng tawad si Rumi sa paglalagay sa kanya sa posisyong yun at tinanong kung talagang may problema siya sa pagkikita nila ni Miss Uma. Inamin niya na hindi niya ito ganoong masisiyahan, ngunit kung may mahalaga siyang pag-uusapan, ayos lang. Maya-maya, nakita ni Rumi si Miss Uma at pumayag na lumabas kasama nito, ngunit pagka-uwi niya ng gabing yon, nagsimula siyang mag-alala kung ano ang isusuot. Saka pumasok ang kanyang nanay at tinanong kung mas gusto niyang kumain ng hapunan kasama niya o sa bahay ni Jun dahil nandoon din si Naori. Samantala, napagod si Naori sa pagkaantala ng kanyang sesyon ng ensayo at tinanong si Rumi kung bakit hindi pa siya umuwi na lang. Sabi ni Rumi na gusto lang niyang makita kung paano sila'y naghahanda para sa laban. Pagkatapos nyon, humingi siya ng paumanhin kay Jun dahil nakalimutan niyang manahimik. Halos magalit si Naori sa kanya dahil sinabi niya kay Rumi ang tungkol sa club, ngunit Anframano'y napigilan niya ang sarili at umakto na parang hindi naman ito dapat maging sikreto sa simula pa lang. Kinaumagahan, maagang dumating si Jun para sabay silang maglakad ni Naori papuntang eskwelahan at di kalaunan ay nakasalubong si Rumi,
na bihis na para makipagkita kay Miss Uma. Nagpaalam sila sa isa't isa na may pagbati ng tagumpay bago siya umalis, habang pinapanood naman ni Jun ang kanyang pag-alis at hirap na hirap magpanggap na maayos lang sa kanya ang lahat. Nang lumaon, nakarating din sa klase si Sheena at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli kasama ang mga merienda. Pinatawad siya ng lahat, at ginugol nila ang mga sumunod na minuto sa pagtulong kay Naori. Hasain ang kanyang laro. Pagkatapos noon, sinundan ni Naori si Jun sa vending machine para sa mabilisang inuman ng soda. Pinagpasalamatan niya ito sa paglalaan ng labis na oras sa club. Pagkatapos ay umugang ang kanyang telepono sa isang mensahe mula kay Miss Uma na nagsasabing seryoso siya kay Rumi. Patuloy niyang tinitignan ang text, at sinabi ni Naori sa kanya na hanapin na si Rumi dahil nakita rin niya ang mensahe. Pinaalalahanan siya ni Jun na kailangan naroon ang lahat para sa chess match. Ngunit sinabi ni Naori sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol doon at itinuro pa nga niya sa kanya kung saan malamang pumunta si Rumi. Bago niya ito payagang umalis, pinangako niya rito na ikwento sa kanya ang lahat mamaya at humingi ng halik na palm. Pumayag siya sa halik sa pisngi, ngunit nang humingi ito ng totoong halik, humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya magagawa iyon. Napagod si Naori sa paghihintay kay ang lalaking ito para buksan ang pangunahing tampok ng pag-iibigan at kusa na lang hinawakan ang kanyang mukha para gawin ito mismo. Samantala, dumating sina Rumi at Miss Uma sa isang kalapit na parke. Sinimulan niya ang pag-uusap sa pagtatanong kung siya ba ay laging kaliwete. Sabi niya, bigla na lang siyang nagpasya na gumamit ng kaliwang kamay isang araw, habang tahimik na tinanggal ang bahaging si Naori ang dahilan. Pagkatapos ay nahirapan si Miss Uma humanap ng ibang paksa, ngunit bago pa siya makahanap, tinanong ni Rumi kung pwede ba siyang makipagbalikan kay Mia. Ganun na lang, sa wakas ay naranasan ng lalaki ang kabilang panig ng pagkabigo. Sa kabila ng lahat, nahawakan niya ito ng maayos at ipinaliwanag na hindi naman talaga siya nagkaroon ng damdamin para kay Mia, kahit na sa tingin niya ay siya ay mahusay. Sinasabi rin niyang nauunawaan niya na pareho ang nararamdaman ni Rumi para sa kanya. Pagkatapos noon, tinatanong niya kung pareho ang problema niya kay Jun, at patuloy na pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang gusot-gusot na damdamin. Bumalik sa laban ng Ajedrez, nagsimulang maglaro si Naori laban kay Reito at nakuha ang atensyon nito sa ilang matatalinong galaw. Tinatanong niya kung itinuro ni Jun ang lahat ng alam niya, at nakakuha siya ng oo. Inamin ni Reito na mas nagiging interesado siya kay Jun. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglista ng lahat ng katangian ng pagiging nerd na tila pareho nilang taglay, na para bang binigyan niya si Jun ng pagsusuri sa karakter na hindi naman nito hiningi. Ilang minuto pagkalipas, biglang itinigil ni Reito ang laro at nagpasya na hayaan silang panatilihin ang clubroom. Agad na niyakap ni Sheena si Naori upang magdiwang habang tinanong ni Toyo Shiga kung seryoso ba talaga siya. Mas lalo pang walang tiwala si Rariso at nais niya ng isang nakasulat na kasunduan para hindi niya mabaliktad ang sitwasyon sa huli. Ipinaliwanag ni Reito na hindi naman siya ganoon kaseryoso tungkol sa pagkuha ng kwarto sa umpisa pa lang. Gayunpaman, hiniling niya kay Naori na tapusin ang laro at sinabing iyon lang ang tangi niyang kondisyon. Habang patuloy silang naglalaro, ginugol ni Jun ang susunod na ilang oras sa pagtakbo sa paligid ng kapitbahayan. Sinusubukang hanapin sina Rumi at Miss Uma. Matapos maghanap sa lahat ng lugar na may isip niya, nagsimula siyang pag-isipan ang pagsuko. Pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan ang parke sa huling pagkakataon, at tiyak nga, sa wakas ay natanong niya sila. At agad na dumiretso para guluhin ang date. Pagkakita pa lang ni Miss Uma sa kanya, tinanong niya kung talagang nilaibat ni Jun ang buong bayan dahil lang sa isang text message. Walang ideya si Rumi kung ano ang pinag-uusapan nito, ngunit sinubukan ni Jun na hilahin si Miss Uma sa isang tabi para sa isang pribadong usapan. Agad itong pinigilan ni Miss Uma at sinabing anumang pinag-uusapan ay dapat kasama rin si Rumi. Dahil wala nang matataguan, sa huli ay nagpasya si Jun na maging tapat. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad kay Rumi dahil hindi niya kailanman maayos na naipaliwanag ang nararamdaman niya. Matapos pag-usapan kung gaano siya tinamaan ng paghihiwalay. Inamin niya na mahal niya pareho si Rumi at si Naori at hindi pa rin siya makapili sa pagitan nila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rumi na patuloy siyang pagtiisan hanggang sa siya ay inaalam ang mga bagay-bagay. Sumasang-ayon si Rumi, na halos yun din naman ang ginagawa niya sa buong panahong ito. Si Miss Uma,
Gayunpaman, ay lubos ng sawang-sawa sa kahibangang ito at sinabihan siya na huwag nang tanggapin ang pinakakaunti mula sa isang taong walang paninindigan na tila ba natutuwa siyang may dalawang babaeng naghihintay para sa kanya, na parang isa siyang karakter sa dating sim na kailangan pang i-unlock. Nagtanggol si Jun sa sarili na sinasabing gusto lang niyang gumawa ng tamang desisyon, kaya sinabi ni Miss Uma sa kanya na yun mismo ang problema, dahil kung talagang malinaw ang nararamdaman niya, hindi kakailanganin ng tamang desisyon ang ilang buwang side quests. Kahit matapos tamaan ng ganoong matinding argumento, ipinagtanggol pa rin siya ni Rumi at sinabing palagi naman siyang dumarating kapag ito. Mga bagay-bagay, dahil malinaw na hindi na siya magbabago ng isip, nagpa siya si Miss Uma na bitawan na lang ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Jun kung paano niya sila natagpuan gayong halos wala namang tulong ang text na natanggap niya. Umupo si Jun para magpahinga mula sa kanyang mabilis na pagtakbo sa iba't ibang lugar at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Naori na malaman ito. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, tahimik na nagpaalam si Miss Uma. Bago umalis, pinapangako niya kay Jun na aalagaan si Rumi, saka siya umalis. Samantala, sa wakas ay inamin ni Reito ang pagkatalo sa laban ng chess. Pagkatapos na mapakumbinsi si Naori na kahit isaalang-alang man lang ang muling pakikipaglaro sa kanya balang araw, agad siyang nagmadali upang tingnan ang kanyang telepono para sa mga mensahe. Sinundan siya ni Sheena, bahagyang upang tumulong at bahagyang dahil gusto niyang. Nag-usap tungkol sa hapunan dahil mananatili ang lahat sa kanya. Maya-maya, umuwi si Rumi at narinig mula sa kanilang nanay na si Naori ay matutulog sa ibang lugar. Dahil dito, napaisip siya kung tuluyan ang bumitaw si Naori kay Jun, na magiging balita para sa halos lahat. Di nagtagal, umuwi ang kanilang tatay mula sa trabaho. Sumalaw si Jun sa pamilya para sa hapunan habang si Naori at ang mga babae ay masayang kinakain ng isa pa sa mga eksperimento nila sa pagluluto. Maayos ang lahat hanggang sa nagreklamo si Naori tungkol sa bawang. Agad siyang inakusahan ni Riri So na isa siyang kaina-hinalang succubus, na halatang pinuprotektahan ang kanyang hininga para sa mga aktibidad na tiyak na hindi konektado sa chess. Ngayon, sinubukan ni Ray na ilipat ang usapan, pero sinabihan siya ni Sheena na huwag nang mag-abala dahil alam na ng lahat na may malaki siyang balak gawin kay Jun. Sa bahay, ginugol ni Jun ang gabi sa panunood ng pelikula kasama ang tatay ni Rumi o ang kanyang magiging biyenan. Nang nagsisimula ng maging interesante ang mga bagay, hinayla siya ni Rumi palabas papuntang tindahan. Nang makalabas sila, nagsimula siyang magtanong tungkol sa araw na magkasama sila, pangunahin upang matiyak na nagustuhan niya ito. Matapos bumili ng gatas, inihatid niya ito pauwi. Pinasalamatan niya ito sa paggugol ng maraming oras kasama siya at pumasok sa loob. Ilang sandali pagkaraan, papasok na sana si Jun sa sarili niyang bahay nang biglang lumitaw si Naori kung saan-saan at halos ikagulat niya ng husto. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari dahil siya ay dapat sa lugar ni Sheena siya mananatili. Sinabi ni Naori na huwag siyang mag-alala tungkol doon at tinanong lang kung pwede siyang magpalipas ng gabi. Agad siyang hinawakan sa balikat para matiyak na hindi pa siya tuluyang nawawala sa katinoan. Matapos sabihan siya ng hindi ng halos 50 beses, sa kung paanong paraan ay pinapasok pa rin niya ito sa loob. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo sila sa sopa nang mapansin niyang amoy pawis ito na parang buong araw na may ginawang kung ano-ano. Tinanong niya kung gusto nitong maligo at nagkunwari siyang ayos lang ang lahat dahil ang pinakahuli niyang gusto ay bigyan ito ng isa pang pagkakataon na magsimulang kumilos ng kakaiba. Nahalata ni Naori iyon at sinabi na hindi malaking bagay kung kailangan niyang maglinis. Sa huli, sumuko siya at nagtungo sa banyo matapos painggan ng pangako na huwag itong papasok. Ilang minuto ang lumipas, biglang namatay ang ilaw sa banyo at inakala ni Jun na ginagancho lang siya ni Naori kaya lumingon siya para magreklamo, ngunit nakita niya itong nakatayo doon, ipinapakita ang kanyang matatamis na dibdib. Agad siyang umiwas ng tingin at sinubukang pigilan ang kanyang pisikal na reaksyon habang patuloy naman si Naori sa pagpapahirap sa kanya ng walang dahilan. Sa simula ay tumanggi itong umalis, ngunit kalaunan ay pumayag ding bigyan siya ng espasyo kung mananatili siya sa batya. Habang nakaupo siya roon at sinusubukang lampasan ang sitwasyon, patuloy niyang kinukumbinsi si Jun na tigilan ang pagkilos na parang isang madre kung kailan dapat ay mas maging malaya. Sa sumunod na sandali, sumuko siya at tumakas palabas ng banyo. Ilang minuto ang ginugol ni Naori sa pagrepaso ng isa pang bigong operasyon bago magbihis at
Nagkita sila sa kanyang kwarto. Pagdating doon, nagtanong siya kung maaari silang matulog na magkasama, pero tulad ng dati, ang sagot ng virgin loser na ito ay hindi. Dahil biglang bumagsak ang planong yun, nagpalit siya ng usapan at tinanong kung ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis sa paaralan. Habang nagsisimula siyang mang-asar kay Reito na parabang siya si Jun pagkatapos ng ilang taon ng premium geek upgrades, biglang umakma si Jun para ipagtanggol ang kanyang kapwa geek, pagkatapos ay biglang itpashes siya ni Naori sa kama, pinipilit siyang gamulong at itago ang kanyang nakamamatay na armas. Nang tanungin siya kung bakit siya umalis mula sa banyo kanina, ipinaliwanag niya na minsan ang kanyang legendary Johnson ay may sariling desisyon na walang konsultasyon sa management. Sinabihan siya ni Naori na tumigil. Nagpapanggap na yon ang tunay na problema at sinasabing nag-aalala siya para kay Rumi. Matapos niyang aminin na ayaw niyang sirain ang tiwala ni Rumi, tinanong ni Naori kung pwede silang magsimulang mag-date ng patago, ngunit tinanggihan din yon ng Virgin Final Boss. Dahil naubusan na siya ng opsyon, humingi siya ng isang maayos na halik. Sa pagkakataong ito, sumuko din siya at naghalikan sila. Kinabukasan, naikwento niya kay Toyoshiga ang lahat sa eskwela, habang ibinigay naman ni Naori kina Shina at Roriso ang buong ulat mula sa kanyang panig. Nang gabing yun, sinabi ng nanay ni Jun sa kanya ang tungkol sa isang surpresang camping trip na pinagkasunduan ng parehong pamilya. Sa sandaling marinig niyang kasama sina Rumi at Naori, dumiretso siya sa kanyang kwarto at tinext niya ang parehong kapatid na babae tungkol dito. Kinabukasan, dumating ang lahat sa campsite. Karamihan sa gabi ay ginugol sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay hanggang sa magpasya ang mga nanay na tapusin na ang gabi. Gusto ng mga tatay na umalis na para ipagpatuloy ang kanilang inuman sa ibang lugar. Naiwang si Jun kasama ang mga babae, gaya ng dati. Dahil wala nang gaanong magawa, iminungkahi niyang tingnan ang observatory at pinaalalahanan sila sa lahat ng pagkakataong napag-usapan nilang pumunta doon dati. Pagkaraan ng kaunti, umupo sila para magsaya sa tanawin. Nagsimulang magkwento si Rumi kung paano niya naisip na ang mga tao ay talagang makakagawa ng mga hugis mula sa mga bituin, at agad namang inihayag ni Naori na naniwala lang siya doon dahil sinabi ni Jun sa kanya. Ngayon, sa paanuman, ito ay nauwi sa isa pang argumento. Sinubukan ni Jun na payapain ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ni Naori. At sinabing oras na para tigilan na nila ang pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Sinimulan niyang komprontahin si Rumi dahil palaging nagpapanggap na mabait sa bawat sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, sumagot pabalik si Rumi at sinabing inaya lang niya si Jun dahil napagod na siya sa pagpigil ng kanyang nararamdaman ng habang buhay. Pagkatapos ay tinawag niyang kaawa-awa si Naori dahil sa pag-aksaya ng lahat ng kanyang oras sa paghihintay at pag-asa na mahiwagang maiintindihan ng iba ang kanyang nararamdaman. Tumayo si Naori at sinabing hindi niya hiningi ang awa ni Rumi o ang lahat ng sakripisyo dahil maayos naman siya sa kung ano ang dati nilang sitwasyon. Sinubukang pumagitna ulit ni Jun, pero sinabi ni Rumi na huwag siyang makialam. Pagkatapos ay sinabi ni Naori na siya ay ang nagpadala sa kanya kay Rumi noong Miss Uma date. Nagumpisa siyang umastang medyo ipinagmamalaki ang kaunting revelasyong yun, ngunit sinampal siya ni Rumi at sinabihan siyang huwag guluhin ang kanyang damdamin. Tumanggi si Naori na akuin ang sisi at sinabing si Rumi mismo ang gumagawa nito sa sarili niya mula pa sa simula. Sinabihan naman siya ni Rumi na huwag masyadong magpakahirap maging kontrabida dahil nagmumukha na itong desperado. Saktong tumama iyon sa mahinang punto. Agad na sumagot si Naori ng sarili niyang sampal, at makalipas ang ilang segundo, ang dalawang magkapatid ay nagpapambuno habang ang mga bituin ay tahimik na walang pakialam sa kanilang ginagawa. Sumugod si Jun para awatin sila at agad na nas-iko mula sa magkabilang panig. Tapos isang sampal ang nagpatamba sa kanya agad. Matapos halos malaglag ang lahat ng kanyang ngipin, umaasa siyang kahit kaunti ay kahabagan siya. Sa halip, parehong nagtanong ang mga babae kung paano siya ganoon kadali natamba sa isang mahinang palo. Matapos makabangon, inamin ni Jun na karamihan sa gulong ito ay kasalanan niya. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na hindi niya mapagpasyahan kung sino sa kanila ang gusto niyang ligawan. Ang maipapangako niya ay ayaw niyang saktan ng sinuman sa kanila, at humingi siya ng karagdagang oras para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Nakakagulat, parehong tinanggap iyon ng mga babae, at nagpasya silang ipagpatuloy ang pag-aagawan sa kanyang puso at nagsimula sa paghingi ng tawad sa paggawa sa kanya na isang sako ng santukan.
Sa sumunod na linggo, dumating si Rira sa silid ng club kasama si Rumi matapos si Rariso. Tiyak na inimbitahan siya. Nagsimulang kumilos si Naori na para bang ayaw niya sa kanila doon, kaya pinapaalalahanan siya ni Rariso na gusto naman talaga niyang makipaglaro ng bola sa kanila. Pagkabanggit niyon, nagsimulang tuksuhin siya ng lahat, at itinanggi ni Naori ang lahat habang umaaktong parang ayaw na ayaw niyang makisama sa kanila. Pagkatapos, inihayag ni Shiana na ginawa niya ang buong club para lang mas makasama niya si Jun. Matapos mabunyag, tumakbo si Naori at hayagang inamin ito. Agad namang hinawakan ni Rumi ang braso ni Jun at pinapaalalahanan si Naori na wala siyang balak sumuko. At sa ganoong paraan, opisyal na nagpapatuloy ang kompetisyon para sa kandidatong kasintahan na pinakawalang desisyon sa mundo. Magpapas siya na kaya si Jun kung aling kapatid ang mahal niya, o gusto niyang maging matalik sa kanilang dalawa. Mag-comment ng part 2 kung gusto mong malaman, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na tulad nito.